Good morning everybody. Balik na naman tayo sa ating dating gawi. Tapos nating magbakasyon konti for 12 days. Balik na naman tayo dito sa aming area. Kaya ngayon mag-exercise tayo. Pasyal ko kayo sa aming area dito. Ito yung lugar namin na napakaganda, malinis, ang daming pang mga kahoy at makita mo yung highway. Hindi pa siya masyado matraffic, kaya habang nagpahinga ako, nagkukuha ako ng mga videos at mga magagandang area para sa episode na to. Wala muna tayong gala ngayon, dito muna tayo sa local. Pero bago yan, mag-shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan dyan, na lalo na sa mga kaibigan natin na nagsusuporta sa atin. Shoutout natin Mix Kusina, yung isa sa ating mga masugid na sponsor at saka very supportive sa ating mga videos. Ma'am Mix Kusina, shoutout, at isa din sa ating mga supportive na mga supporter at saka avid fans, si Sir Anthony Abi. Yun ang wala ding paltas na nagsubaybay sa atin. At ang bago nating kaibigan na taga UK, Pinoy Forager, at saka Eldros, napaka supportive sa atin. Bibigay din nating advice paano magawa ng mga magagandang videos. Pasensya na kasi kayo, kasi ito yung videos ko napaka-raw, at saka pag makuha ko lang at least mga souvenirs ko dito sa United States. Habang ako dito sa America, makikita natin. Habang ako nagpipasyal dito, nakikita ko yung mga grupo ng mga ibon na tinatawag nila na ito yung mga eagles, tinatawag nilang vulture. Yung di mo akalain na habang ako nagpapasyal dito at saka nagwo-walking, nakakita ko ng mga grupo ng mga vultures. Ang dami nila. Ito yung mga vultures na makikita mo doon lang sa bukid, pero dito sa highway nakikita ko, kaya naghinto ako at nagkuha ako ng mga videos. Ito yun, mga vultures na makikita mo. Sila yung mga ibon na nagkumakain ng mga patay na mga hayop. Kaya sila mapakinabangan din, kaya hindi nila ito pinapatay dito or binabaril, kasi bawal din yun kung wala kang permit. Magkagamit dito palang vulture, sila yung mga naglilinis ng mga patay na mga hayop. Kaya tingnan natin, ito yung area namin, dami pa kasing mga binaw or deer sa English, binaw sa Bisaya, iwan ko anong Tagalog nito. Kaya pag makita mo, sinasagasaan lang sila sa mga sasakyan dito, at saka wala namang pumupulot. Maganda sana kung minsan makikita namin buhay pa, nandyan lang yan sa gilid na sinasagasaan ng mga sasakyan. Kaya pag patay na sila, ito yung dumadami yung mga vultures at kumakain, kinakain nila yung mga patay na mga binaw or deer. Kaya ito, pinaka-close ko na kuha nila. Parang siyang bald eagle or wala siyang buhok sa ulo. Kaso lang nakakatakot sa tingnan, pero makita mo yung ang laki ng kanyang sungo, sa Bisaya pa sungo, beak yung sa English, iwan ko kung anong sa Tagalog tawag doon. Kaya kahit buto or matigas na laman ng hayop, makakain ka talaga nila, kasi matigas yung nguso nila or yung beak nila. Kaya sinatsagaan kong masdan ito. Napakaganda tingnan. Hindi naman sila maganda, pero pag makita mo sa close up, ayan, tingnan mo, itim. Ang dami namang klase din na vultures, iba-iba din yung tawag doon, yung klase nila. Kaya ito yung mga itim na klaseng vultures. Mas maraming mga vultures doon sa Africa or doon sa safari
kasi dami dong mga hayop na sila yung kumakain din sa natitira sa mga pagkain ng mga leon. Kaya sinubukan kong tingnan kung ano yung ginagawa nila dito. Ayan, ito yung isang patay na binaw or deer na sagasaan ng sasakyan, kaya nandito sila. Ang dami nila dito, kinakain nila yun, ang laman ng isang deer. Tingnan mo, ganda tingnan. Kaya nakalugar ako na magkuha ng video nila. Ayan, yun yung kapag nasa sila sa taas, kasi ang tigas yung ang tibay ng paningin nila, mataas yung niliparan nila, at makikita na yung nasa baba. Ayan, yan yung vulture na lumilipad sa himpapawid, kaya makikita mo yan. Para silang eagle kung malayo mo tingnan, pero mga vulture yun sila. Napakaganda tingnan. Ayan, ito na naman yung isang grupo na naman ng vulture na nakikita ko dito. Ayan, dami nila. Kinakain nila yung patay na binaw or deer. Iwan ko kung anong sa Tagalog nito, pero tingnan mo, halos kalansay na lang ang naiwan. Pasensya na kayo mga vultures, minsan lang kasi ako nakakita, kaya mag video muna ako. Hindi naman ito lumilipad ng malayo, kasi pag alis ko, babalik na lang nila. Uubusan talaga nila yung ang patay na hayop, or ganun ang pagkain nila, yung mga patay na mga hayop. Hindi naman ito kumakain ng mga buhay. Takot din ito sa buhay ng mga hayop, kasi yung ibang mga hayop din tumatakbo at saka lumalaban din yung iba, pero yung patay wala namang kalaban-laban, kaya doon ulam nila. Yun ang pinaka fried chicken nila, yung patay na hayop. Minsan lang ito dito, pag first time ko nakita ng dami nila dito, kaya naka-chance ako mag video at nakukuha ko yung ang ganda ng pagka-video ko at malapitan, kasi gutom na siguro sila, kaya hindi naman lumilipad. At saka wala naman ditong mga tao na interesado na maghuli nito. Pinabayaan lang ito dito. At saka tulong naman sila, kasi pag walang yung iba, meron kasi kaming mga kwan dito, kumukuha ng mga patay na mga hayop at naglilinis. Minsan hindi nila makuha, or hindi nila maubos lahat, kaya ninunahan na sila ng mga hayop na katulad nitong vulture. Kaya malaking tulong sila sa paglilinis ng area dito. Tingnan mo yung iba doon, nandun lang sila, yung iba busog na, at saka yung iba naman gusto pa talagang kumain, kaso na bulabog pa sinandito ako. Pero hindi yan, babalik din yan pag alis ko dito. Kuha na lang natin ng mga video. Ayan, ito yung vulture. First time ko rin ito nakakita ng malapitan, kasi sa libro lang ko yung nakikita sa yung nandun pa ko sa Pilipinas. Doon sa libro ko lang nakikita ito, kaya dinapitan ko talaga. At hindi naman sila hindi naman ito delikado, hindi naman sila ito mga lumalaban sa tao. Ito yung makita mo na pag malayo, lumalapit talaga sila sa pagkain. Yun ang pinakapagkain nila, yung mga patay na mga hayop. Yun ang mga vultures, guys. Yan, makikita mo dito, ang dami nila. Tsaka taas ang lipad nun, yung nakita mo kanina na yung isang vulture. Minsan isa-isa lang, kaso meron silang mga sense of hearing or sense of smell, tsaka yung sense of sight nila tigas talaga, or napakakita nila yon sa malayo. Ito naman yung serpent eagle, dito din sa aming neighborhood. Makikita mo pag mapapansin mo yung isang maliit na ibon,
kinukulit niya yon, ayan, palapitan na naman niya. Kaya minsan nagtataka ako or nag-isip na ako nga kahit gaano ka liit sa buhay, may laban ka rin. At saka yung lesson din dito, kahit ano kakalaki, dapat humble ka rin. O, wala namang kalaban-laban itong maliit na ibon pag ito yung eagle na kalabanin niya yung isa. Kaya pasensya lang siya kahit kinukulit. Tingnan mo yan, ang ganda. Naaaliw din ako kasi pag nakita ko, kinukulit niya yung eagle. Ayan, tingnan mo yan, ang liit-liit pa naman. Tapos parang ginagalit niya yung eagle na ang laki. Ayan, palapitan na yan. Makikita mo talaga dito, lalo na pag maglumipad yan, sinasabayan niya yung ng maliit na ibon. Ewan ko anong pangalan ito na maliit na ibon, pero makikita mo, kinukulit niya yung malaking eagle. Ayan, pasensya na yan. Ayan, sa ibang angle naman ito. Ayan, palapitan talaga niya, kinukulit, ginagalit. Pero yung eagle naman, nagpasensya naman siya. Hindi naman siya lumalaban. Kasi kung sa tao pa lang ito, kinukulit ka, madali ka lang ma-high blood. Pero ito yung eagle na hindi naman siya na high blood, kinukulit lang. Naaalib din ako pag nakikita ko ito. Kaya kinukunan ko siya ng video. Tingnan mo. Ayan, yun ang maliit na ibon. Iwan ko kung anong pangalan nito. Hindi ko masyado makikita. Yan guys, mayroong din nakita yung jet plane. Kita mo yung jet plane na dumadaan. Malapit kasi kami sa airport, kaya makikita mo dito na maraming mga dumadaan na dito na mga aeroplano. Ayan, makikita mo kinukulit dyan, ayan. Hindi naman itong pasensyoso talaga itong eagle. Yan, itong eagle na ito nandun dito sa yard, naghahanap ng mga makakain. Pero usually kumakain sila ng mga ahas, kaya tinatawag sila serpent eagle. Ayan, sana nagustuhan mo yung video ko, at saka yung hindi ko na shoutout sa susunod, isa shoutout ko kayo. Maraming salamat hanggang sa susunod. Bye bye.